Telepono, pinakamagandang imbensyon na nagawa. High-tech sa technology. Dahil pwede mong makausap ang isang tao kahit milya-milya ang layo nito. Halos kakambal na natin sa araw-araw nating pamumuhay. Maraming maganda ang dulot ng telepono. Pero paano kaya kung gamitin ito sa kalokohan at biktimahin ang kapwa nila gamit ang pagpapanggap, pagkukunwari, panluloko upang isahan ang kausap nila sa kabilang linya. Panoorin ninyo ang galaw nila, ang style sa panluloko, at tandaan ninyong mabuti upang hindi kayo maging biktima ng dugo-dugogang. Na-aksidente daw si Sir. Sa style ng dugo-dugogang na ito, nagpapanggap na security guard, doktor, o kaya nurse yung mga suspect. Hoy, bebang, tumayo ka naman dyan. Tumulong ka naman. Text ka ng text. Hoy, labandera ako noon. Hindi ako katulong. Saka mas nauna ako sa'yo ah. Ganun ba yun? Sagutin mo nga yun. Hello, good evening po. Sino po kailangan nila? Hello, Inday. Oh, taga Bonifacio Hospital to. Si Sir mo na aksidente. Ha? Oo, sabog yung bibig eh. Hindi makapagsalita. Kailangan admit, tsaka kailangan niya maoperahan eh. Yung pera kunin mo. Nasa tokador. Yes, sir. Yes. May pumuntang attorney dyan. Bigay mo sa kanya, ha? Ah, sige po. Sige, ano pera na? Sige, kunin mo yung susi. Kailangan ng pera na, ha? Sige. Ano nangyari? Ewan ko na aksidente si Sir. Kailangan ng pera. Dali, kunin mo yan. Ang pera yung alahas. Dali. Ito pa. Oh, yan. Ako nga pala si Attorney Reyes. Ako nga pala pinadala ng hospital. Dawak niya na ba yung pera at alas? Opo, ito na po yung pera sa alahas. Kamusta na po si Sir? Si sir nyo, antayin niyo yung tawag ng hospital para malaman niyo kung anong kondisyon ng sir nyo. Sige po. Salamat po. Naka-aksidente daw si Sir o nahuli ng pulis si Sir. Sa modus operandi na to, nagpapanggap na pulis yung mga suspect. Hello, good evening po. Hello, Day. Opo. Si Sargento Perez to. Police Maynila. Opo. Yung amo mo, nakasagasa ng bata. Ano po? Kailangan niyang bayaran ng bata at piyansahan yung sarili niya. Opo. Kung hindi, makukulong ang amo mo. Opo. Kunin mo yung pera sa cabinet niya Opo. at dalhin mo sa Barangay Rivera Saan po? sa pangalawang tindahan at Opo. iabot mo kay Adel. Ah, sige po. Naintindihan mo ba? Opo. O, bilisan mo ha. Naka-aksidente daw si Sir. Ito naman yung pasok nila. Ikaw ba si Inday? Opo. Kayo po ba si Mang Adel? Ako nga. Dala mo ba yung pera? Opo. Akin na. Umuwi ka, bilisan mo. Antayin mo tawag ni Sargento Perez. Sige na. Para makakuha ng impormasyon, yung sindikato magpapanggap na miyembro ng National Statistics Office, NSO, o kaya yung barangay survey daw. At yung impormasyong makukuha ay gagamitin din sa inyo para makapasok sa bahay nyo. Po yun? Magandang umaga ho. Opo. Sa NSO ko, sa National Statistics Office, may iso-survey lang ho. Ah, sige po, tuloy po kayo. Pwede ba malaman ang pangalan ho ni Mister? Rodel Bautista po. Si Mrs. Ho. Abigail Bautista po. Ilang taon na po si Mister? 57 po.
Si Mrs. 48. Saan nagtatrabaho? Sa munisipyo po ng Pasig, Ilan po ang mga anak? 3 ho. Ilan ang nakatira sa bahay? Bali, 7 po kami dito. Salamat. Sige po. Pare. Hoy, pare. Mga pala na survey ko. Ano balita? Ito, yung mga nakatira doon. Si Mr. Rodel. Saka si Mrs. Abigail. May 3 anak sila. Nagtatrabaho sa City Hall ng Pasig. May 2 katulong. Sino nakausap mo? Yung katulong, tirahin natin sa Martes. Isa lang ang katulong. Okay, good. Dali lang. Bakit ho? Umaga. Andiyan si Kiro din. Ay, wala po eh. Si Ate Abigail. Ay, wala rin po. Sino sila? Yung nakababatang kapatid ni Kiro din. Si George. Ay, kuya! Pasok ko kayo! Tuloy ko kayo. Eto naman, Upo muna kayo. yung bogus na kamag-anak Mga bata. na bunga Ay, wala ng po bogus eh, na nasa survey. school. Sa Pasig City Hall pa ba nagtatrabaho si Kiro din? Ay, opo. Nagutom ako eh. Pagluluto mo muna kayo, kuya. Teka, sandali. Pwede bang magpahinga muna ako sa taas? Pagod ako sa biyahe.